Guys, for today's video, let's gear away muna sa mga utak. Kinailangan kong mag-open ng savings account. So, savings account na naman, ang dami mo ng bank account. Nandiyan ang mga online bank mo. Nandiyan ang Maya mo, Uno Bank, GoTime, Cbank, di ba? Yun ang mga tinuturo ko sa inyo, di ba? Kailangan mo pa mag-open ulit. Well, I'm a freelancer, di ba? And natatanggap ko yung bayad sa akin through Western Union. So, parang remittance ang dating niya. And since na remittance to, in dollars yung sinasahod ko. So, sahod ko sa YouTube, ayan, and sahod ko naman sa pagiging freelancer. So, bakit naman kailangan mag-open? Well, yun na nga, i-explain ko sa inyo bakit kailangan nyo ring mag-open, lalo na kung tumatanggap kayo ng pera in US dollar. Kung hindi man, maganda pa rin na panoorin nyo to kasi dagdag information sa inyo. Baka naman kasi later on makatalisod kayo ng isang virtual assistant na trabaho, di ba? And ang bayad sa inyo in dollars din. So, mas okay na alam nyo rin to. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin ang Kabayan Dollar Savings Account. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other personal finance na meron akong experience at ginawan ko na to ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, nasabi ko nga sa inyo kanina na maganda rin na alam nyo itong pagbubukas ng isang dollar savings account. So recently, nasa market din ako sa paghahanap na magandang bank na pagkakatiwalaan ko para sa pera ko, which is napadpad ako kay BDO. Yung mga mga online banks natin, si Maya, Uno Bank, GoTime, Cbank, Own Bank, wala pa silang foreign currency na savings account. So, I have to resort talaga na maghanap sa mga traditional banks. Medyo unang hanap ko, medyo fail eh. Nagbukas ako ng dollar savings account with Security Bank para kasi sa pagiging virtual assistant ko, freelance na trabaho. Pero medyo nag-fail, but it's another story and I-explain ko sa inyo later on. And eto na nga, napadpad ako with BDO, which is medyo okay na rin sa akin. Nakukuha ko ang bayad sa akin in dollars sa Western Union. Ang nangyayari is, from Western Union, i-encash ko sa GCash. But meron kasing limit eh. When you already reach yung 50,000 pesos, pag more than 1,000 US dollars ang nasa Western remittance mo, hindi na masyadong uubra yung sa GCash. Kasi pagkaka-explain sa akin, kailangan na daw ng middle name. Sa GCash daw, hindi daw nako-consider middle name. Ewan ko if that's true. Yun yung sabi sa akin ng teller. Nung nagkaroon ako ng issue na yun, more than $1,000 na nga ang kailangan kong ilabas from a Western remittance. So yun nga, magkiklaim ako ng remittance sa banko, and then sabi ko, pwede bang i-open ko na lang ng dollar savings account yung remittance na yan? And then, pumayag naman sila. Nagpakita lang ako ng proof of financial capacity, ID, and proof of residence. From Western Remittance, i-claim siya, tapos ididiretso nila sa aking BDO Kabayan Savings Account. So, ito ang BDO Kabayan Savings Account. Ayan, color yellow siya. Kung nakikita nyo, may passbook siya, and then meron din siyang, yan, ATM. So, dalawa. Passbook and ATM. As in, dollars ang nakalagay dito, hindi peso. Before we continue sa experience ko with this, some information muna about BDO Kabayan Dollar Savings Account. So, ito yung inopen nila sa akin. Kahit na hindi naman ako OFW or hindi naman ako family ng OFW. So, hindi ko alam kung bakit Kabayan Dollar Savings Account ang binigay nila sa akin. Ang purpose daw talaga nito, ito, the Kabayan Dollar Savings Account is a US dollar dominated fixed interest-bearing savings account designed for OFW workers and their beneficiaries. They can deposit and withdraw through the passbook and also will be given an international ATM card. So, ito yung mga features nila. Initial deposit requirement is $100 lang naman. So, that's around 5,500 pesos. Minimum monthly ADB requirement. So, walang maintaining balance. So, $0 US dollar. So, okay ito. Pwede mong i-withdraw lahat na pumapasok na pera dito sa inyong Kabayan Dollar Savings Account. Minimum balance to earn interest. So, kapag $200 dyan and above, makaka-earn ng interest. And the interest rate is 0.05% per annum. So, that's how much per month. So, per month, ang interest rate niya ay 0.004167%. Nararamdaman pa ba natin yun?
Well, anyway, ito daw yung mga service fee and charges nila. Account closure within 30 days. Pag close mo daw kagad yung account mo within 30 days, that's $10. Below minimum balance, wala naman kasi wala naman tayo maintaining balance. Withholding tax for interest earned kapag nag-earn ng interest, 15%. Medyo mas mababa kasi sa kadalasan sa mga digital banks natin, 20% yung withholding tax. And then dormancy, kung maging dormant yan, ay 60 USD cents. And insured din naman tong pera natin ng up to 500 pesos because they are member of PDIC. So now na tapos na natin yung basic information about Kabayan Savings Account. Bakit nga ba? Pwede ko naman i-claim na yung pera ko kagad sa BDO, di ba? Bakit kailangan ko pang open ng savings? Well, ito yon guys. Lalo na sa mga OFWs natin, pwede na nilang padalan yung BDO Kabayan Savings Account ng mga beneficiaries nila. So mas okay na diretso sa bank account nila kasi nasa ATM na nila, may ATM sila, pwedeng i-withdraw na nila kagad. Hindi na nila kailangan magpakita ng mga IDs or what para i-claim yung Western Union or other remittance nila. Ang pangit ng rate conversion ng Western Union. Mas okay na claim nyo na lang siya in US dollar and then i-deposit nyo muna sa bank account nyo. Kasi katulad ko, iniiwasan ko yung araw na mababa ang palitan. Though sa BDO ko na rin naman in-exchange yung US dollar, pero nakakapili ako ng araw. Like, titingnan ko ngayon, tumaas ba, bumaba, o sige, magpapapalit ako ngayon. And usually, guys, start ng week, Monday, Tuesday, medyo mataas ang palitan in peso. But towards the weekend, like Thursday, Friday, yan, medyo nagre-recover yung peso natin, kaya bumababa yung palitan. Kung meron kang US dollar savings account, medyo nakaka-LL ka na kahit pa paano. Yung ATM is a Mastercard. Yan. Ibig sabihin nito, you can use this ATM kahit sa ibang bansa. If you want to withdraw, makaka-withdraw ka in US dollars. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, pwede mo rin siyang gamitin at ang ilalabas naman niya Philippine peso using the conversion ni BDO. So kung gusto niyo malaman yung forex conversion ni BDO, search niyo na sa Google USD BDO Forex and then makikita niyo yung page na ina-update nila on a daily basis. So you can head over sa mga nearest BDO branches nyo if you want to open a BDO Kabayan Dollar Savings Account. So yun lang muna po for today's video. Sana nabigyan ko kayo ng additional information apart from what we regularly discuss about online loans or legit loans. It's still good to have this kind of topics para meron tayong dagdag kaalaman and most especially makakatulong to sa mga katulad ko na naghahanap ng efficient and mas okay na way para i-convert natin or para makuha natin ang ating remittance or sweldo at a much higher exchange rate. So, for our question of the day, if you are in my position na tumatanggap ng remittance or ng sahod in US dollar, would you still prefer na makuha na kagad yan in peso on a declared interest rate kung mataas man yan or mababa? O you have the flexibility na i-store nyo muna sa dollar savings account nyo and ipapalit na lang kung kailan mataas-taas. So, let me know sa comment section sa baba. Gusto kong malaman sa inyo kung sino yung merong investment mindset. So, thank you for watching. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kay at Marijoy Tilio 3044. Ang sabi niya, ang tagal ko nag-search on how to convert Gcredit into cash. Ang saya kasi nakita ko po tong videos nyo about Gcredit. 5 years na po akong gumagamit ng Gcredit at ginagamit namin siya pang monthly grocery, pay bills, tsaka pambili ng gamot. Marami akong na-applyan na CC kaso puro decline. Kaya maraming salamat po sir at nakita ko tong video na to. Laking tulong po pag maubusan ng cash. God bless you po. At Marijoy Tilio 3044, God bless din po sa inyo and thank you po na napadpad kayo dito sa aking channel and I hope na marami pa kayong matutunan sa mga videos na nilalabas ko. Yun lang naman po. Maraming salamat. I hope you can like this video. Leave a thumbs up and if not, wala na problema dyan. But continue to support me. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button, also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!